Alright, magandang araw mga kamaster. Ayan, sa puntong iyan bago tayong trabahong tanggap. Dalawang pirasong timer assembly na nabaklas ko na po yung washing machine na Whirlpool. Yung trabaho na yan ay galing sa kaibigan kong service center sa Pandacan. Shout out kay Paring Monte at sa kanyang asawa kay Annabel. Sila po yung assigned service center ng Whirlpool sa Pandacan. Ayan, tinawagan po ako ni Paring Monte kanina para magpatulong i-repair yung timer assembly ng dalawang washing machine. Yung una pong timer na yan, yung ginagalaw ko na yan, yan ay timer ng Whirlpool top load na washing machine na double harness. Ang problema po daw niyan, sabi ni Monte, ay pagsaksak hindi pa ino-on ay kusa na hong umaandar yung washing machine, kusang umiikot o kusang nagpa-function. So ang problema nga ho yan ay nandyan sa timer. So kinalas ko yan at ini-repair. Hindi ko na po napakita yung unang kalas niyan kasi actually ilang beses ko na kinalas yung timer na yan. Yan po kasi yung timer na mahirap gawain. Nagtry akong kunan ng video yan ng una, pero nagkaroon ng problema at sa kainisan ko ay na-delete ko siya. So gumawa ulit ako ng panibagong video, pero nagkaroon na naman ng problema hanggang sa yan na yung huling video na nakuha ko. Natapos na rin yung timer na tinetest ko na lamang po. Ayan. Yan, sa puntong pong iyan, yung timer na yan ay tapos nang gawin. Chinecheck ko na lang po yung mga alignment ng timer contact at yung mga terminal points kung maayos na po ba. Ayan, maayos na po yan, tinetest na lang yan. Yung mga huling contacts na yan, binibilang ko na lang po kung may mga contacts na yan. Makikita po natin dyan na chinecheck ko na lang yung alignments ng contact. Sa totoo lang ho ay dyan po ako natagalan sa double harness na yan. Talagang mahirap po kasi talaga kabit yan. Mahirap baklasin at mahirap siyang ibalik. Actually po mga kamaster, matagal na akong hindi nakapag-repair ng timer na yan. More or less na sa mga 7 years na simula nung huling gumawa ako ng ganyang timer. So medyo matagal na po talaga. Kaya medyo natagalan na rin ako sa paggawa niyan. Kaya si Paring Monte, sabi niya mas matagal siyang hindi nakapag-repair sa akin. So kaya sa akin niya ipinasa na ipagawa yan. Ayan. Master, okay na yan. Pina-finalize ko na lang yung final check ko dyan para makita natin kung makita ko talaga kung baka meron ako mga nakaligtaan. Pero okay na yan. Yan talaga ako na tagalan sa pag-repair niyan. Double harness na yan. Yan yung punto na yan. Kinakabit ko na yung timer motor. So ibig sabihin okay na talaga yan. O yan, okay na. Ngayon naman kamaster, itong gagawin naman natin ay yung isang timer na 110 volts. Ang complaint naman dito sa timer na to ay umusok daw. Actually pagkahawak ko ng timer na yan, maamoy mo talaga na may mga amoy na naging sunog.
Ayan, inaamoy-amoy ko pa. Yung ganyang klase ng timer ng Whirlpool, matagal na po talaga yan. More or less nasa mga 25 to 30 years na po siguro yung timer, yung washing machine na yan. Pero buo pa rin siya, matibay pa rin. Matibay po yung mga ganyang klase ng modelo ng washing machine. Ayan yung mga purong US pa na model. May bihira na po yung mga ganyang model ngayon. Ilang customer na lang namin ang may natitira mga ganyan. Pero natutuwa ako kami pag nakaka-encounter pa ulit kami ng mga ganyang model. Kasi yan po yung mga ganyang klase ng model na talagang nare-repair. Hindi tulad po ng mga bagong timer ngayon na pag nasira, malamang sa malamang tapon na po yung timer. Pero yung mga ganyan timer po, hanggat may magagawa kang paraan, pwede mo siyang gawa ng paraan, lalo na kung masipag po yung technician. Mahirap po pero magagawa naman talaga ng paraan. Hindi po tulad ng mga bagong timer ngayon na kadalasan pag nasira ay hindi na po agad nare-repair. Ayan, tulad po ng timer na yan, yung 110 na yan, medyo natagalan din ako dyan kasi yung parting maliit na pyesa na sinlaki ng bigas, butil ng bigas, ay hindi ko napapansin na bali na pala at nakatukod doon sa isang parte. Kaya ulit-ulit ko yung binaklas pero hindi ko rin makita-kita hanggang sa naalala ko lang na tingnan kung nasaan. Ayan, yung parte na yan binaklas ko na siya dyan pero hindi ko pa rin naisipan checkin yung kabilang parte ng bakal na yon, yung kabilang side, kasi kadalasan naman dyan nasisira. Pero nagkataon na basag na may problema pala doon sa kabilang side, nawala sa isip ko na i-check din yun. Kaya tumagal yung proseso ng pagre-repair na yan. Kasi kung titingnan natin sa video na yan, ilang beses kung kinalas yan at kinabit para hanapin yung problema. Ayan. Kaya nga pati yung una kong ginawa, double check ko, tinignan ko kung naka-align ba yung parte na yun. Sa kanyang model po kasi mahalaga din po malaman o makita kung gaano katigas o kalambot yung ikot. Ayan, inamoy ko ulit yung timer contact kasi may mga nakita po akong sunog. Ayan, nilinis ko po yan at ina-align ko po yung ilalim na contact. Ina-adjust ko po yung distansya nung pangalawa at pangatlong contact. Medyo lang talaga natagalan ako dyan kasi hindi ko nakita yung napakaliit na pyesa na sinlaki ng butil ng bigas, ay hindi ko napansin na nabali na at nakatutok na pa, nakaharang doon sa may parting hindi dapat doon siya. Kaya ang nangyayari ay ganoon. Ilang kalas kabit ko po yan, ilang beses yung ginawa. Kaya mapapansin po ninyo mahaba na yung nguso ko dyan at umiinit na ang ulo ko. Pero sinasabi ko sa sarili ko na cool ka lang, kasi naiisip ko normal lang yan kasi matagal ko na talagang matagal na akong hindi nakahawak ulit ng ganyan timer o nakapag-repair na nga. Isipin nyo na lamang po yung 7 taon. Ayan, pati na yung ulo ko yan. Hindi ko naisipan na dyan sa hawak-hawak kong pyesa na yan. Yan nandun ang problema.
Ayan, nilaro-laro ko pa pero hindi ko naisipan na siliping mabuti yung ilalim nun para makita ko na kung nasaan nga talaga yung problema. Kasi nakailang kabit ko na yan, naayos ko na yung contact pero hindi ko talaga makuha yung tamang position kasi hindi nag-on. Susubukan ko na po siyang i-test sa continuity. I-test po natin siya ulit. Nakita ko okay yung mga alignment. Ang i-test ko na lang po yung continuity ng mga terminal kung meron po tayo. At ang pinakamahalaga, kung mag-on po ba yung master switch. Pansin ko nga rin pala na yung timer, yung knob nyan ay ni-repair na at dinikitan na. Kaya sabi ko parang pag hindi naging maingat yung paghawak o pagpihit ng may-ari dito, maaaring masira ulit itong timer knob. Yan, kulay itim na yan kasi nilagyan na lang talaga ng pagdikit yan. Na po ako pero sa puntong niya na hindi ko pa makukuha yung tamang contact. Wala po akong continuity na nakuha, so titingnan ko yung trabaho ulit kung saan ako may mali. Ako nga pala yan mga kamaster, nung alam kong sa puntong tulog na yung anak ko makulit, kasi minsan pag gumagawa ako mahilig yun, yung mga piyesang kinakalas ko dinadampot din niya at kinakalikot. Kaya kung hindi ko mapapansin, baka magkulang yung mga piyesang kinalas ko dyan, maliliit pa naman yan. Kaya hinintay ko muna siya makatulog bago ko kinalas yan. Ayan, sumasakit na ang ulo ko dyan kasi hindi ko talaga makuha yung tamang contact. Isang switch lang, yung master on switch lang ang hindi mag switch dyan. Buong timer na yan ang hindi nagagana. Sa parting yan po ay talagang umiinit na ang ulo ko kasi magkakalas kabit na naman po ako. Timer nga po na yan ay nakalock lang sa pamamagitan ng clip, so ingat din sa pagkakalas ng clip nyan, baka mabali. Naku po, wala nang maglalak dun sa timer. Kaya yung mga taong, mga technician na walang experience sa pagre-repair nyan, delikado po magkalas nyan o magtangkang mag-repair. Baka imbes na yan lang sira o timer lang, madamay ang motor at 5 pyesa ng washing machine. Mas
lalong lumaki ang problema. Yan, nakakonsentrate na naman ang attention ko doon sa timer contact assembly. Chinecheck ko yung alignment, chinecheck ko yung distance ng timer, tinitingnan ko kung pantay-pantay pa. Kasi ang hinala ko dyan nga yung problema. At nakita ko naman talaga na hindi maganda yung alignment. Pero nagtataka ko, ilang beses ko na siyang ina-align at nakukuha ko naman na yung tamang alignment. Pero ang taang ko, bakit hindi siya nag-on? Ko na naman siya, assemblein para matest ulit. Wala ako ibang kasing paraan yan kung hindi ganyan. Ay assemble, baklasin, assemblein bago i-test ulit. Amin ko na sa parting yan mainit ng ulo ko at medyo sabi nga nila kinalawang na. Sa tagal ba naman ng panahon bago yung huling repair ko niyan, more or less nasa 7 years na. Pero may mga timer contact pa ako na itatago na katulad niyan. Hindi ko nga lang alam kung saan ko pa naman nahanapin ngayon. Pero meron pa ako mga ganyan na timer contact na naitago. Ang alam kong huling presyo ng mga ganyan timer, tulad nung 220 kanina, yung mas malapad, yung double harness, ay mahigit 11,000 po siya ngayon. Mas mahigit pa. Mahal na po talaga yung mga pyesa na yan kasi talagang mahirap nang hanapin yan. Dito po sa atin sa Pilipinas ay wala pong planta ng Whirlpool. Meron lang po tayo ay service center. Wala rin po tayong manufacturing or assembly plant. Lahat po ng produkto ng Whirlpool ay ini-import, pyesa at unit. Yun po ang pinakamasaklap na katotohanan pag ang appliances niya po ay imported. Mahirap talaga minsan ang pyesa. Ayan, sa parte po na yan, hindi ko na naman siya na-assemble. Na-assemble ko na naman siya, hindi ko na naman nakuha yung continuity na dapat na meron ako makuha. Makikita po natin dyan maya maya, ibabaklasin ko na naman ulit yan. May isipan kong i-check yung parte na maliit na pyesa. Parte po na yan, susubukan ko i-align kahit na nakakabit yung timer contact.
wala pa rin pong continuity. Ayan, wala pa rin po. At sa totoo lang, umiinit na po ang ulo ko dyan. Nandun po ang problema sa parteng kinakalikot ko na yun, pero hindi ko pa rin po makikita yan, hindi ko pa rin mo mapoprove kasi bihirang bihira po talaga na masira yung parte na yun. Babaklasin ko na naman siya dapat ulit. Kaya sinubukan ko siyang i-align, wala pa rin pong continuity. Diyan sa huling baklas ko na yan, binaklas ko yan at inassemble ko, doon ko na po makikita yung problema at doon ko na po masusolve yan. Maproseso po talaga check ng timer na yan, lalo na po at wala sa actual na unit. So yung isang pyesa lang ang hawak mo, so diyan ka lang magre-rely kung gagana ba yung buong washing machine. Diyan po masusubok kung talagang alam mo yung ginagawa mo, kasi isang pyesa lang yung dala-dala mo, pero ina-assume mo na pag na-repair mo yan, gagana yung buong washing machine. Ayan, binaklas na naman. Sa parteng yan ay nag-iingat ako sa pagbaklas, kasi po ang lock ng timer na yan ay nakaklip lang, so hindi po pwedeng mabali yan. Ayan, pinost ko po muna yung camera, malolobat na ho yung cellphone ko. Hindi ko na po nakuhaan sa party na yon, at nakita ko na nga po yung problema at na-assemble ko na ulit. Ayan, makikita nyo po yung party may garapon, nilagyan ko po siya ng langis. Ayan. On. Okay. Rinig nyo. Pag tumunog, ibig sabihin may continuity. Ayan. Pinakikita ko na po dyan na meron na nga pong continuity yung master switch. Ibig sabihin, gagana na po siya. So, ilang switch pa po ang i-check ko dyan para ma-prove ko siya na okay na talaga lahat yon. Maraming salamat nga ho pala kay Paring Monte sa pagbibigay ng trabaho na to. Maraming salamat din sa mga subscriber ko sa patuloy na panonood sa aking mga vlog. Maraming salamat po sa inyo.